May tensyon nagaganap sa Zamboanga at pilit po nating iniintindi ang historical context, ang legal, political context. At syempre, hinihimay din natin ang anumang facts na pwede nating makuha. Kaya gusto nating itanong kay Colonel ngayon. Oo. Sino ba talaga yung nakikipagnegosasyon sa ating pamahalaan? Kasi miski sa amin sa media, dalawang spokesperson yung nai-interview. Sino ba talaga, sir, ang kinakausap natin? Well, ang tanong kasi kanina kung sinong nangunguna, of course, ang nangunguna at uulitin ko minsan pa ang Crisis Management Committee na pinamumunuan ng ating kagalang-galang Mayor Maria Isabel Climaco at lahat po ng galaw at polisiya ay magmumula na doon. Sa parte naman ng kabilang panig po ay hindi naman natin kayang sagutin dahil nasa kanila yon at sa kanilang mga... Colonel, ano po ang sitwasyon ng mga taong hawak nila? Ito po ba ay nakaposas? Are they free to move around? Paano po yung kanilang pagkain? Oo, are they being fed? Oo. Well, una-una, based doon sa mga nakuha namin o na-recover namin mga ibang tao na galing doon, hindi naman sila nakatali. Subalit hindi rin sila malayang makagalaw at there's no restraining material o yung basta hindi sila masyadong parang napipigilan doon. Kaya lang, hindi nga, parang cornered sila eh. Yung sinasabing ang term ni Secretary Maros doon is like they are swimming with the fish. Ang sabi doon eh, ginagawa nga kasi lang parang human shield. Ang tanong din dito, itong paglusob na ito, tawag natin paglusob, sabi po ng tagapagsalita ng MNLF. Peace Caravan. Peace Caravan daw po ito. Pero this must have been funded. Tanungin natin si Professor, saan po kaya, does MNLF, the Miswari faction at least, still enjoy support through funding? From the OIC or from an external group? I don't think so from the OIC. That's a great blunder because the OIC will never do that. I think Brother Nur Miswari, even during our solid unity in the MNLF, even before the implementation of the Triple Agreement, Brother Nur Miswari has always been welcome in the Middle East country by leaders of different countries. Now, matter of financial assistance, our people in the Middle East, especially the workers, is still, I think, continuously give zakat and sadaqah, what we call the tithe, the charity, still continue to give that to him because he still possess the personality of leading the Muslim group in the revolution. And possible pa rin lahat yun eh. Hindi yun mawala sa kanya yung possibility na magkaroon ng assistance. In Mindanao, Sultan, dati meron kang mga sulutan o sultan who would facilitate mediation and settlement of disputes. Tapos pumasok atong ating religious leaders na ating mga imam, sila na rin pumasok at they played a role. And then recently, itong ating political leaders, sa dami ng mga pwedeng mag-mediate, sa tingin nyo, yung ancient forms of leadership, kagaya ng ating royal families, pwede pa rin bang makatulong ngayon? Depende yun, sa tao, no? Even you are in the position in the government or you are belong to the real family kung ikaw tamad. So, yun ang problema, no? So, ang importante dito, magkaroon tayo ng urgent solution, no? So, we are inviting everybody to participate or recommend to the crisis committee para ma-solve ito as soon as possible, no? So, in the part of the national government, inuulit ko, lahat ng paraan ginagawa ng ating mahal na Pangulo, no? So, we are confident na malulutas ito. So, ang nakikita ko rito na na problema, kahit anong sincerity ng national government, lahat tayo, no? Kasama tayo lahat. Kung itong kabilang panig blackout, ibig sabihin walang linya, how can we transact this crisis in Zamboanga? This is the problem. So, napakahirap ito. Bigyan ito ng serious or to contact the right person or, of course, the chairman of the MNLF.
Sa pagkakaalam niyo po, Sultan, did the Miswari group ever get in touch with any of the imams or the Muslim leaders or the royal families? No comment ako dyan. I have no comment. Gusto ko tanungin si Sheliza Barbado dahil nga nabanggit ko, if it's not the royal families, pwede kayang yung Council of Imams, yung mga ano ba yung pinakamataas na Islamic leader ng ating bansa might have persuasion over Miswari. Meron po bang ganong sistema? Imam, yun po yung pinaka-leader, di ba? Siguro po, kung they will be partners in leadership, kapag i-consider natin ang Islam, and we will consider Allah in everything we do, terrorism will be has never been a solution. To if imam will kung ang imam ang papasok at magbibigay solusyon or magli-lead sa atin, siguro mas maganda kung totoong imam siya. Kung totoong lahat ng ginagawa niya ay through Islamic way. Kasi pagkaalam ko, Kathy, kay Yasmira, at least in the Lanao provinces, kung hindi competent yung sultan to mediate, pumapasok yung religious leaders, and in many cases, nag-succeed. Anong tingin mo sa sitwasyong ito, Yasmira? Mukhang mahirap na tanong yan, ano? Kasi nationalist frame itong si Miswari eh. Well, if, ito sa tingin ko, kung magkakaroon kasi talaga, dapat i-involve hindi lang yung religious sector eh. Kasi this is not a religious war eh. This is about a kind of a political struggle which must includes ako kung ito yung ano namin sa YMPN na it should be a tripartite eh. Tripartite na usapin ito. So, the government, the MNLF, and the MILF must sit together and take this matter seriously. Maraming salamat. Pero sinabi nga ni Professor, it will never happen. MIMN, mukhang Oo. ilang dekada So, na. politically, meron tayong stalemate at pati yung doon mismo sa Zamboanga meron. Ang tanong po, Colonel Sindak, kung talagang 5 barangay lang po o iilang barangay ang apektado, bakit po yung buong syudad pasok po ng, sa mga paaralan, yung flights nga po, yung paglalayag, yung mga businesses, bakit po naka-stand still ngayon? Ano po ang cause nun? Alam po natin, safety, but aside from that, bakit buong lungsod po ang ating sinara? Kasi nga po papasok doon po sa pag-prevent ng escalation or spillover of those areas that have already been contained. Alalahanin niyo po, we are always is thinking of the security of the lives that are at stake here. At importante naman po na para makagalaw din ang government forces or government security forces ng walang iniisip pang ibang collateral consequences, is mas maganda po na mailikas na muna yung mga or away na po yung mga civilians na wala naman pong kinalaman sa kaguluhan pong ito. May curfew pa po ba, Colonel, sa Zamboanga? Yes, as of the last 2 nights naka-implement or naka-enforce pa rin po ang curfew doon sa lugar na to. Ito, Colonel, yung merong, hindi ko po sinasabi na itong grupong ito ay parehong grupong pumunta sa Sabah. Pero nung pumunta yung isang grupo sa Sabah, Colonel, Malaysian government attacked and used force against them. Posible po ba yung mangyari dito sa sitwasyon sa Zamboanga? I cannot categorically say or answer that because these are operational matters and that we have to leave that to the leaders, on the wisdom of our leaders to decide. Ito pong nangyayari sa Zamboanga. Colonel, meron po ba tayong, are there fears na this might spill over to Luzon or even to Metro Manila? Well, first of all, andun yung possibility. Pero sinabi nga ng ating regional director dito sa NCRPO, si Police Director Marcelo Garbo, ay ginagawa niya ang lahat para matugunan at maiwasan o talagang i-prevent na ito'y mangyari. At lahat po ng impormasyon na natatanggap po nila ukol dito ay kanilang lahat to'y binavalidate at ini-evaluate
para masiguro na hindi mag-spill over ang nangyayari sa South or sa Zamboanga dito sa lungsod or sa NCR or National Capital Region. But sir, follow-up question. Naging malaking usapan din po na bago po ito nangyari, nagkaroon na po ng intel report ang ating kapulisan na gagawin daw po ito ng grupo ni Chairman Miswari. Bakit daw hindi po ito naagapan? Actually, ito'y binabantayan at minomonitor. But of course, sa dami ng mga reports na pumapasok, you cannot tell which one of those reports that will be suddenly materialized. And andun na nga ho yung pag-iingat. Kaya medyo nabawasan nga po or na-prevent yung ating yung mga forces na lumusob dun sa naturang lugar. Kaya hindi nila na parang napuruhan. At kaagad naman na agapan at na-contain ng ating government security forces ang balaking ito. Sir, ito naman po, next scenario ay, sabi daw nila, ililink ko po ito sa issue ni Janet Lim Napoles, na kaya daw po naganap ang standoff ni Ginoong Miswari, hindi daw po makapunta sa Maynila ang mga witnesses ukol sa kanya. At ngayon lang po, kakapost lang sa CBCP website, mismong sinabi ni Archbishop Oscar Cruz na the forces in Zamboanga City is an attempt to divert public attention from the pork barrel scam. Totoo po ba ito? At ano po ang komento ng gobyerno ukol dito? For one thing, they are entitled to their own opinions, but I cannot see at the moment the direct connection between the two incidents. Pero taga-Holo si Napoles, Colonel, di ba po? Yes po, parang doon niya tinitrace ang kanyang roots pero may katagalan na rin po yun. Okay. Maraming salamat. Tawagin ko naman si Mary Grace Lavetsky. Mary? Yung tanong ko po para po kay Sheliza, nabanggit mo kanina yung tungkol sa discrimination. Sa nangyayari ngayon, lalo bang lumala? At saka paano ka nakaka-cope up? So far, kasi napaka-fresh pa nung issue, di ba? Hindi pa naman ako naapektuhan, wala pa naman ng bubuli. Yung mga dati kasi, yung just like yung kay Ampatuan, ayan, sabihin nila, yan, Ampatuan yan, bakit ka nandito? Ganyan, tatay mo yon, mga ganon. So, sobrang anta. Okay. Maraming salamat. Hindi naman siguro tatay mo siya. Kasi Ampatuan. Hindi naman yun. Joke iba lang naman yun. yung Joke lang apelyido yun. ni Joke lang Shalisa, yun. oh. Oo, talagang. Kung lumalayo yung kwento from Basila to Zamboanga to Napoles to Ampatuan pa. Talagang paurong na tayo nito. Professor, natanong ko na rin kanina. May kinalaman, may relasyon ba itong nagaganap dito sa Zamboanga doon sa naganap sa Sabah? Dahil nga hindi sila nagsaksi daw sa pagkontrol ng isang territory to expand the issue beyond just the legal Philippine territory. Ngayon, nasupalpal sila doon, pumasok sila sa Zamboanga. Personally, Attorney, I cannot confirm that because I could hardly believe that it is related to the struggle also in Latdato. Because these are composed of different people. Different people. In fairness, the MNLF never owned up to that. That's right. Yes. At least si Prof, binalik niya sa Pilipinas ang usapin na ito. Wala na si Batuan at si But what we Mahadato. would want to know is what effect does this have on the Bangsamoro framework? Kasi dalawang annexes na lang po matatapos na and Yun. then i-implement. Professor. As far as Sabah is concerned, No. This one in Zamboanga. this one is Zamboanga. Oh. Well, this is the responsibility of the think tanks of the president, how to interpret what is happening in Zamboanga City. Now, if they adopt that human interpretation, which will be for the benefit of our Muslim Filipinos, then perhaps, especially the hostages and those residents of Zamboanga will be saved from the torment, what might happen that in case wars come to wars. So we will just pray, we hope that our thinkers in the government will exercise a matured thinking that our people will be saved. Because in all struggle, in all encounters, it's all the victim is always our people. The civilian. Dasal din po natin yan na sana po hindi na madagdagan pa ang biktima at yung mga naiipit dyan sa gulo. At yung strategiya, yung tamang words, yung tamang timing, at yung tamang personalidad ay napakahalaga sa sitwasyong ito. Bilang pangwakasingan na po natin ang
mensahe ang ating mga panauhin. Unahin natin kay Sheliza Barbado, isang estudyante mula sa University of Caloocan City. Katulad ng sinabi ko kanina, ang terorismo ay hindi kailanman naging solusyon. Sa kaguluhan ngayon sa Zamboanga, we cannot say naman, di naman natin masisisi si professor or chairman, former governor, Ms. Wari, kasi meron siyang principle na pinaninindigan. And we cannot, hindi rin natin alam yung mga sentiments niya, kaya hindi rin natin masasabi na dapat ganto ganyan siya. Sa ngayon, ang masasabi ko lang, kung naririnig mo, Mr. Former Governor Ms. Wari, sana we can make this solution in a peaceful way and na walang madadamay na civilians. So, kasi kawawa naman, di ba, yung mga nadadamay na wala namang kaalam-alam dito sa sitwasyon. Okay. At mula naman sa Young Moral Professionals Network, Yasmira Moner. Okay, magandang gabi, no? In behalf of the Young Moral Professionals Network, nais po naming manawagan ng pagkakaisa, higit ano paman, pagbubuklod sa atin, lalo na sa ating mga kapatid na Muslim, Moro, Filipino, lahat po tayo, gusto nating lahat ng mapayapa, simple at masaganang buhay. So, sana po magkaroon tayo ng pagkakaisa at higit sa lahat pagkakaintindihan because this is the universal message of all faith. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Yasmira. Huling mensahe po mula kay Professor Ilkhab Salahudin. Thank you. Assalamualaikum. All I can say to my brother Muslims and those who are non-Muslim, if you opt to be a leader of your community, remember, you are fighting for the sake of the people. If you opt to become a local government leader, it is also in the same direction. You wanted to save your constituents. Now, if you wage a revolution in a certain country, just like what the MILF is doing and the MILF is doing, remember, our rallying point is to save our people. At the same time, we always redound to the interests of our people. Now, please, value the safety and security of our people whose lives are now at stake in the Zamboanga standoff. Thank you very much. Very well said, Professor. Mula naman po kay His Royal Highness Sultan Mangakop Umpa Saud Al-Hajj, the Supreme Tribal Commissioner. Thank you, Attorney. No? So, simple lang ang panawagan ng tribal, no? As far as I'm the Supreme Commissioner of the Mindanao Tribal Governors, no? For self-determination in Mindanao. No? Ang panawagan ko sa lahat ng Muslim, Christian, Lomats, palakasin ang pagkakaisa para makamtan natin ang tunay na kapayapaan tungkol sa tuwid na daan. Because we believe, without the unity and peace, talaga hindi natin maano ang tunay na kapayapaan. So, mag-tribal tayo lahat. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Sultan. At huling mensahe po mula sa pagsalita ng Philippine National Police, Senior Superintendent Ruben Theodore Sindang. Yes, on behalf of the DILG PNP, the Honorable Secretary Mar Rojas, who is overseeing the security operations in the area, together with Secretary Voltaire Gasmin, we would like to emphasize that our main mission there is simply to save lives, resolve the crisis, and restore peace and order at the soonest possible time. Thank you po. Ang gulo at karahasan na nagaganap po sa Zamboanga ay tila isang bangungot na matagal nang nananahanan sa gunita ng ating mga kapatid sa Mindanao. Naway patuloy po tayong magdasal para sa kaligtasan ng mga biktima na naiipit sa gulong ito at sa mabilisang solusyon sa hidwaang nagaganap doon. Ako po si Cathy San Gabriel. Gaya po ng maraming problema sa alitan, masasabing tamang komunikasyon at bukas na kaisipan po ang solusyon sa tensyon na nahaharap ngayon sa Zamboanga. Sino nga ba naman sa atin ang pipili ng madugong
solusyon sa problemang ito. Ako po si Gio Tis. Hindi madali ang daang tinatahak ng buong bansa sa misyong resolbahin ang mga gusot sa Mindanao. Hindi po madali, ngunit posible. Kapayapaan para sa bawat patak ng dugo na dumanak sa Mindanao. Yan marahil ang pinakamagandang katapusan na sana'y makamtan natin lahat sa hinaharap. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Tension in Zamboanga, a PTV Special 4.